Pero isa din pong tanong ko sa inyo, ano ang ginagawa niyo pag walang bunga ang pagod niyo? Ano ang ginagawa niyo pag lugi kayo? Ano ang ginagawa niyo pag bigo kayo sa buhay? What do you do? When you find there is no fruit, there is no profit, there is no product in your work, in your labor. Marami po, alam ko, yung karanasan nila, napakahirap, napakabigat. Bakit? Kasi merong mga iba dyan, ang tagal-tagal na sa abroad. Gustong umuwi, hindi makauwi-uwi. Bakit? Anong problema? Walang pera. Bakit walang naipon? Palagi, hinihingan. Ano lang yung kailangan nila dito sa Pilipinas? Palagi, humihingi. Di po ba? Okay lang sana kung yung misis mo, siya yung humihingi, yung mga anak mo, humihingi. Talagang obligasyon mo, responsibilidad mo mga yan. Pero ang masakit, ito. Pati yung mga tsuhin mo, tiyahin mo, pati yung mga kapatid mo, minsan nga, pati yung mga kapitbahay mo, pati yung mga kaklase mo, nung pang grade 1. Ang tagal-tagal na hindi ka kilala, hindi ka kinakumusta. Pero, nung nalaman na nandun ka na sa abroad, tumatawag sa iyo. Kung hindi mo naman bibigyan, ikaw yung masama. Hindi po ba? Napakahirap nun. Wala kang ipon kasi bigay ka na ng bigay. Marami din po dyan. Alam ko na pinag-aaral nila yung kanilang mga anak. Nagsasakripisyo. Pero ano yung naramdaman nila nung nalaman nila yung anak nila na buntis? Hindi nakatapos. Hindi pinagpatuloy. Nasaan? Nandun sa bahay. Hindi makapagtrabaho kasi nag-aalaga na ng anak. Marami dyan hindi makapagpahinga sa trabaho. Hindi pa makapag-retire. Bakit? Maraming utang. Maraming binabayaran. At bakit nagkaroon ng maraming utang? Ayun, inaasahan. Ayaw magtrabaho, ayaw kumayod, ayaw magbanat ng buto ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kamag-anak. Alam ko, marami din po sa inyo na scam. Nagbabayad para sa isang bahay, sa isang lupa, nagpapadala ng pera dyan sa abroad, papunta dito sa Pilipinas. Pag uwi, hinahanap, anong hinulugan? Wala. Na-scam. Nag-iipon sa bangko. Naloko. Binigay yung OTP, yung password. Nilimas yung kanilang bank account. Meron pong mga dyan na binigay lahat sa kanilang asawa. Pero after 25 years, 30 years, ano yung nalaman? May iba pala. At ganun lang kadali, kalimutan, iwan yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, sumama doon sa babae. Mas masakit ito. Nung nagkasakit, bumabalik. Ano yung nararamdaman nyo sa mga ganitong karanasan? Nabigay todo ka, nagtrabaho ka, nagsakripisyo ka, nagpakapagal ka, pero bandang huli, wala. Diba nakaka-frustrate? Diba nakakagalit? Diba nakakalungkot, nakaka-depress? Mag-ingat po kayo. Pag ganito ang inyong karanasan, bakit? Dahil sigurado, mawawala ka at magwawala ka sa buhay. Amen? Tingnan niyo po, ito yung paalaala ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Pinahiram daw ng may-ari yung lupa niya sa mga kasamahan. Pero nung sinisingil na, anong ginawa? Sinunggaban yung mga alipin na hinihingi lang yung parte, yung nung may-ari ng lupa. Bakit binato yung isa? Binugbog yung isa? Yung isa pinatay, pinaslang yung anak niya. Kasi wala talaga silang maibibigay na parte ng may-ari. Pinahiram sa kanila yung lupa, pero walang bunga yung pananatili nila dun sa ubasan. Yun yung dahilan. Bakit nagwawala sila? Yun yung dahilan. Bakit napakabangis nila? Yun yung dahilan. Bakit napakasama nila? Mag-ingat po kayo. Pag nararanasan nyo na nagtatrabaho kayo, pero walang bunga yung inyong kapaguran. Dahil ang kasunod niyan ay galit. At pag galit ka, hindi malayo na ikaw ay makapanakit. Amen? Kaya maganda pong itanong ito ano ang gagawin natin sa mga ganitong karanasan? Na kung saan tayo'y napapagod pero walang bunga. Anong magandang gawin? What should we do when we experience this? We labor without fruits. You sacrifice without any product. You give it all without any reward. Tatlong bagay lang po. Una,
gamitin mo ang ulo mo. Pero wag ang init ng ulo. Gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Ulitin nyo nga po, gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Ibig sabihin, be smart. Use your mind. Be intelligent. Be wise. Nang po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang tao, nagnegosyo ng zoo. Pumili po siya ng iba't ibang klaseng animals, mga hayop, para attraction sa mga tao pupunta doon sa kanyang zoo. Naglagay po siya ng sign, 300 pesos entrance. Pero wala pong pumapasok, wala pong pumupunta, wala pong bumibisita. Binaba po yung presyo. Sabi, 200 pesos entrance. Wala pa rin po pumapansin. Wala pa rin po ang bumibisita. Wala pong pumapasok. Alam niyo ang ginawa niya? Binaba talaga niya. 50 pesos entrance. Wala pa rin pong pumapasok. Walang pumapansin. Dinadaan-daanan lang po yung zoo niya. Alam niyo po yung ginawa niya? Bandang huli? Ito po. Entrance, free, libre. Ano po sa tingin niyo nangyari? Dagsa yung mga tao. Ang dami pong pumunta. Dala-dala po yung kanilang mga anak, yung mga kamag-anak. Punong-puno po ang zoo. Pero ito yung ginawa ng may-ari. Sinara po yung gate. Pinakawalan yung mga leon, yung tigre. Pagkatapos, naglagay po ng karatula. Sabi, exit 500 pesos. E de, kumita siya. Sino bang hindi magbibigay, magbabayad ng 500 pesos? E de, nilapa ka, kinain ka ng mga tigre at leon. What is the lesson? My dear friends, when you do not have any fruit in your labor, use your mind. Think, ano kaya ang problema? Huwag kang magpapadala sa iyong emosyon. Dahil pag sinusundan mo, pinakikinggan mo, ang iyong nararamdaman, mapapariwara ka, mawawala ka, magwawala ka. Hindi magandang kompas at guide ang ating mga emosyon. Amen? Dahil madalas nga sa pamamagitan ng ating mga emosyon, diyan tayo napapahamak eh. Kasi nagiging papadalos-dalos tayo. Use your mind. Think. Lahat ng mga problema, mga kapatid, may solusyon. Pag walang solusyon ang isang problema, hindi mo problema yan. Tandaan niyo po. Pag ang isang problema, hindi mo masolusyonan, hindi sa'yo yan. Sa Diyos yan. Pero lahat ng problema, may solusyon. Ang kailangan lang nating gawin ay isipin. Ang mga mayayaman, matatalino. Pero merong mga tao naiinis sa mga mayayaman. Bakit? Kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng mga mayayaman. Huwag mong kainisan ang mga mayayaman. Mainis ka sa sarili mo. Tingnan mo, pansinin mo, suruin mo. Ano ba yung ginagawa nila? Wala namang masama. Kung kokopyahin mo, kung magpapaturo ka, kung matututo ka sa kanila. Ang kulang mo lang ay yung iyong pag-iisip. And remember, my dear friends, that wisdom and knowledge are gifts of the Holy Spirit. Amen? Pag hindi ka makaisip ng solusyon, anong ibig sabihin? Kulang ka ng banal na Espiritu. Kaya nga sa iyong problema, napakahalaga. Pray for the Holy Spirit. Pray for the guidance and the grace of the Holy Spirit. Sabihin mo, banal na Espiritu, linawin mong aking kaisipan. That is the first one. Makikita mo magkakaroon ng bunga sa pamamagitan ng kalinawan ng iyong kaisipan. Gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Amen? The second one, stop and pray. Can you repeat that? Stop and pray. Huminto at magdasal. Meron po akong napanood, napakagandang pelikula ni Bruce Lee. Hinahabol po siya. Nandun po siya sa kuweba at bigla-bigla na-trap siya. Sinara yung mga lagusan. Kahit anong gawin po ni Bruce Lee, hindi po siya makakita ng kanyang tatakasan. Wala, sarado lahat eh. Pero alam niyo po kung anong ginawa ni Bruce Lee? Ito yung hindi ko makalimutan. Nung natrap siya, wala siyang magawa. Umupo siya, pinikit niya yung mata niya, huminga lang siya ng malalim. Naghintay siya. Kasi sabi niya sa sarili niya, bubuksan din nila yung mga lagusan. Kasi gusto siyang mahuli. Pag binuksan niya, nakahanda siya, nakapagpahinga siya, lalabanan niya yung mga kaaway niya. Napakaganda pong lesson, napakaganda pong aral, hindi po ba? Na pag tayo ay napapagod na, we are driven in a corner, we do not have any product, any fruits, what should you do? You stop and you pray to God. Pag hindi mo na kaya, ang Diyos naman. Because many times, remember this my dear friends, the most productive thing that you can do
is to rest and to pray. Ang dami po kasi sa inyo, galaw ng galaw. Ang dami sa inyo, trabaho ng trabaho. Kala, yun yung magiging solusyon. Ang dami, hindi mapakali. Ang dami, ikot ng ikot. Pero anong ginagawa niyan? Pinapagod nyo ang inyong katawan, pinapagod nyo ang inyong sarili. Yung mga iba, kahit na nakahiga, umaandar pa rin ang kanilang mga isip. May naitutulong ba yan na mabuti sa inyo? Wala. Rest. Save your energy. Pag wala ka pang magawa, sabihin mo, wala pa. Leave it to the hands of God. Kung wala yan sa kamay mo, nasa kamay yan ng Panginoon. Trust that. Amen? At tandaan niyo po, that we should fill our minds with prayer. Why? Because if you do not fill your minds and your hearts with prayer, it will be filled with negative things. Pag hindi puno ng panalangin, ng dasal, ang isip mo, ang puso mo, ano yung papasok dyan? Ano yung magpupuno dyan? Mga pag-aalala, mga takot, galit. Huwag kang mag-alala. Ano ang kasabihan? Ang dasal, walang bayad, pero palagi may sukli. Prayer is free, and yet there is a big reward when you pray. Baka nga nagkukulang kayo sa panalangin dahil palagi you trust yourself, palagi ikaw na lang. Paano naman ang Diyos? Baka hinahayaan ka ng Diyos na maghirap. Bakit? Kasi nakalimutan mo na siya. Tinuturuan ka lang ng Diyos na magbalik na loob sa Kanya, na magtiwala ka sa Kanya. So, if you find yourself in an experience of rootlessness in your life, stop and pray. Maghintay ka at magdasal ka. Third and last, kahuli-hulian po, start again. Mag-umpisa ka muli. Kahit naman po sa computer, hindi gumagana ang anong kailangan mong gawin, di patayin mo. Ganyan naman po sa mga makina Pag biglang huminto, kailangan mong i-restart. Kailangan mong sindihan. Kailangan mong mag-umpisa muli. Ganyan din po sa buhay. Kaya nga ang Diyos sabi niya, wala kayong bunga, anong gagawin niya? Mag-uumpisa siya muli. Maghahanap siya ng mga ibang tao na magtatrabaho, na magiging mahusay, na magpapagod, na magbigay ng bunga sa Kanya. How do we start again? Paano kayo mag-uumpisa muli? Nag-aaway kayo ng iyong asawa. Papalitan mo yung asawa mo. Paano ka mag-uumpisa muli? Ayaw mo yung iyong trabaho, papalitan mo yung trabaho mo. Paano ka mag-uumpisa muli? Ayaw mo yung mga anak mo, papalitan mo mga anak mo. Hindi. Kung hindi mo mapalitan yung iyong kapaligiran, your external environment, change what is within. Change your attitude. Have a fresh attitude. Yan po yung magandang gawin. Dahil sabi, a bad attitude is like a broken tire, a flat tire. You use it, you will get to nowhere. Flat ka Kahit napaandarin mo yan, masusunog lang ang iyong sasakyan. Ganyan din po sa buhay natin. Kung wala kang nakikitang bunga ngayon, tingnan mo, ano ba ang kailangan kong palitan sa aking isip, sa aking pag-uugali. Dahil ang ating mga attitudes, prading damit yan. Kung hindi na bagay sa iyo, kailangan bumili ka ng bago. Kailangan magsuot ka ng bago. Di po ba? Ang bawat araw ay panibagong pagkakataon, panibagong oras, panibagong buhay. Yung pangit na kahapon, wag mo nang dadalin ngayon. Amen? Napakarami kasi pinipilit pa Size 29 pa rin ako. Kahit na alam mo, 34 na yung waistline. Merong mga bagay na noon, maaaring umubra pero hindi na umuubra ngayon. Anong kailangan mong gawin? Iwan mo na yan. Tanong ko po sa inyo, my dear friends. What are those bad attitudes that you keep on putting on? That you keep on holding on until now? Baka hanggang ngayon, judgmental ka, warrior ka, magagalitin ka, mainggitin ka. Kung sino ka kahapon, iwan mo na yon. Hindi na ikaw yon. Pagkabukas ng iyong mata, bagong tao ka na. At sabihin mo, this is the day that the Lord has made. Ang bawat araw, bago, gawa ng Diyos. Kaya sana, yung lumang pagkatao mo, wag mo nang dadalin ngayon. Yan na nagiging problema din. Bakit hindi ka nagkakaroon ng bunga sa iyong buhay? Amen? Alam niyo po, merong pumunta dito sa parokya. Pagkatapos kong maminyag, nilapitan ako, lalaki. At walang imik, bigla akong niyakap, umiiyak. Sabi niya, Father, ang tagal ko na pong nanonood sa mga homily niyo. Mga last year pa po. Kwento ko lang po, nag-board exam ako. Bumagsak ako.
Na-depress ako, suko na ako, ayaw ko na, pero sa kakapakinig sa inyo, nabuhayan po, nabigyan ako ng pag-asa. I tried again. Pero pinakadasal ko, sabi, Lord, baka hindi ko kayanin. Give me a sign. At alam niyo po yung sign na hiningi niya sa Diyos. Sabi niya, kung gusto mo akong pumasa, sana lahat ng aking ni-review, yun yung lilitaw sa test. At alam niyo po, Father, napakabait ng Panginoon dahil nung pagkakita ko dun sa exam, siya nga, lahat ng mga ni-review ko, yun yung lumitaw, yun yung nakita ko. Kaya umiiyak po siya. See, the Lord has given him a fresh new start. And believe that. Trust God for that. That God gives you a fresh new start. Ang kailangan lang natin gawin, magbalik na loob sa Kanya, manatili sa Kanya dahil anong sinasabi ng Panginoon? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Bakit walang bunga? Baka lumayo na tayo sa Panginoon. My dear friends, lahat tayo, dadaan po tayo sa pagkabigo, pagkalugi, pagkawalang bunga sa ating buhay. Pero huwag tayo mapanghihinaan ng loob. Tandaan po natin, gamitin mong isip mo, huwag ang init ng iyong ulo. Huminto ka, magdasal ka, manalig ka sa Diyos, at kahuli-hulihan, mag-umpisa ka muli. Tutulungan ka ng Diyos na mag-umpisa muli. Yan yung ating dasal at dalangin, na paniwalaan natin na tayo ay tinutulungan ng Diyos. I hope and pray that all of you, all of us, would bear abundant fruit, not only for the good of our family, but for the greater glory of God. Amen? Amen.